17 taon ako noon. Laban yon ang aking ina para sa paghahangad na may mahagi na ang lupa namin sinasaka. Kitang-kita ko kung paano tinamaan si Vicente Campomanes sa tagiliran at tumagot sa kanyang bato. Hanggang wala na at nang tumatakbo ang hindi maintindihan mga magsasaka kung saan pupunta, patuloy pa rin ang kanilang pagpapaputo. Ang pinsang ko po ay nahulog sa mga bukas na manhole na ang mga walang yang pulis ay pinuksan pala ng mga panahon yun. Umakyat po kami kung natatanaw nyo ang mercury drug na yan. Kung buhay pa ang pharmaceutic dyan, ay kilala niya kung paano nagtampahan ang libo-libong mga magsasaka doon. Pasilip-silip kaming lumabas para makuha namin, makita namin ang aming mga kasamahan. Subalit bawat may hitsurang magsasaka, nakapaano mga panahong yon ay binibitbit ng Marines at binubugbog. Pumuputok ang bala ng baril nila hanggang Liwasang Bonifacio. Enero 25 nang kami magpangipangita ng aming mga kasamahan doon sa St. Louis College. Kami ay sama-samang muling nagtungo dito sa Mendiola. At dahil mas marami ang bilang, nakapasok po kami sa loob na nauuna ang 13 kabaong ng aming mga kasamahan. Pagkatapos ng Mendiola Massacre, ano ang kasunod na dapat gawin? Ang kasunod na dapat gawin, seryosong aralin ng musmutong kaisipan kung ano ba ang lipunan at Rebolusyong Pilipino na inilulunsad sa Pilipinas. Hayop na ba kami? Hayop na sa turing? Bakit kaming gutom? Bana ang pinakain? Putra kisamang! Huwag nila kaming itulak sa dingding. Mabangis sumalakay ang mga kinutol. Sa tagisan ng bagang, kapag wala nang nagturog na kanin, huhulagpos ang galit na kinkin. Napakadaling ikulong! Pagbenta